Ito yung the best technique sa pagluto ng sago at sa arnibal. Sa pagluto ng sago, ito yung gagamitin natin. Ito yung mini sago para ito ay mas madaling maluto. At ito naman talaga ginagamit ng mga pang-taho, di ba? Kapag kumukulo na, lagyan natin dito yung ating 1/4 cup na sago. So, huwag kalimutan na halo-haluin kasi ito ay nagdidikit-dikit talaga. Ay, papatay ko na yung ating apoy. Ngayon guys, hindi ko lang muna ito hahanguin. Hahayaan ko lang muna ito nakababad dito para lang matanggal yung pinaka-puti o loob ng puti ng ating sago. 15 to 20 minutes ko ito na ibabad. Ay, tignan natin. Ayan, okay na to guys. Luto na to. Brown sugar, kakailanganin natin dito, mga 1/4 lang muna. So, ito ay kakaramalize lang muna natin. So, kanina, ayan, nasa high heat ako. At habang ito ay nagme-melt na paunti-unti, ay paunti ng paunti, o pahina ng pahina yung ating apoy para naman iwas ito sunog. At kapag ganito na yung kulay, medyo nag-dark siya ng konti. Again na tayo ay nasa low heat na para hindi tayo mataranta na masunog itong ating asukal. At kapag ganito na yung kulay, ay pinagpakuluan natin ng sago kanina. Ayan, yung pinagpakuluan natin, ay dito natin ito ilalagay. Pero dahan-dahan lang. Ayan, paunti-unti lang. Haluin natin. Mainit to guys ha, kaya kailangan may ventilador kayo ng konti. Parang init ng usok, hindi mapunta sa inyo lahat. Kaya napapansin nyo yun sa mga magtataho, malalapot yung kanilang arnibal. Pero, hindi siya concentrated na talagang matamis yung pinaka-arnibal niya. Kontrolado nila yung tamis nito. So, ngayon ay wala muna tayong sukat ng ating tubig. Tatansyahin lang natin ito kasi yung iba ayaw ng matamis. So, tikman-tikman nyo na lang inyong arnibal. Kung tama na sa inyong panlasa yung tamis. Ang hinahabol natin dito yung lapot at consistency nito. So, lalaksak ko na yung ating apoy. At papakuluin natin ito ulit. Okay? Lalahatin ko na. At ito naman yung ating sago ay ilalagay ko sa bowl na may tubig. So ito naman ay para iwas dikit. Vanilla essence, konti lang. Another 1/4 cup ng brown sugar. Haluin natin. After natin ito pakuluan ng mga 5 minutes, papatay ko na ng ating apoy. At ito ay hahayaan lang natin na lumamay syempre. Ngayon guys, yung consistency nito, hindi pa natin alam kasi yung ginamit nating tubig dito ay purong galing sa tapioca. Kaya for sure lalapot ito. Ngayon, tikman natin kung okay na yung tamis. Wow! Grabe, yung sunog ng, konting sunog ng asukal. Hindi siya masyadong matamis guys. Hindi siya nakakaumay na purong arnibal na laging ginagawa natin sa bahay. Ngayon, alam nyo na yung sikreto. After natin ito mapalamig, ganito na kalapot yung ating arnibal. Sa mga nagka-crave ng taho, ito, meron tayong mga instant na talaga na nabibili naman sa supermarket. So ang tawag dito ay silky tofu. So, ito talaga minsan o kadalasan na ginagamit sa pantaho. Sa mga OFW dyan, dati ako talaga nahihirapan ako, gumagawa talaga ako ng homemade. SM meron na to. So, SM Grocery. Maraming sago. Mahilig ako sa sago. Wow, guys. Ang ganda. Next, ito naman yung ating itatry. Nagala ko. Pero, pwede na. Uh-oh. Uh-oh. Pagkakaluto. Hindi matigas yan, ha? Arnibal. Kain po tayo. Grabe. Tamang-tama yung tamis ng arnibal. Hindi siya yung katulad ng yung una pa lang ako nagluluto talaga ng arnibal. Puro talaga kasi gusto ko siyang maging malapot eh. So kapag ginagawa ko na gusto ko maging malapot yung isang arnibal, papakuluan ko sa tubig. At ang gagawin ko, parang kinoconcentrate ko yung asukal. So, nangyayari, mas matamis. So, ginagawa natin technique ngayon is, kumbaga, depende na lang sa asukal o depende na lang kung ano amount na asukal ilalagay nyo dito. Importante, ang gagamitin yung pang water dito o pang liquid natin dito ay yung pinagpakuluan ng sago. Ang sarap.
Grabe. Sa maraming klase pagluto ko ng arnibal at sago, ito na pinaka-the best kong technique sa pagluto nito. Sarap.